Hello? Sino to? Si Olga. Pwede ba makausap si Olga? I'm sorry. Hindi siya dito nakatira. Diyan siya nakatira. At pakisabi sa kanya, bilang lang maliligayang araw niya, hayop siya. Hello? Hello? Sino to? Carlos Miguel! Hi, Manang Ising! Cecilia, kumusta ang bakasyon niyo? Eto, masaya. Di ba lang? Iho! Hi, Mama. Hello? Mabuti naman at naisipan na ninyong umuwi. Iha, siguro masaya ka na, no? Nasunod ang kapritso mo? Mama, please, kababalik lang namin. Carlos Miguel, okay lang. Eh kayo, Mama, nag-enjoy ho ba kayo habang wala kami? Siguro panay ang date niyo ni Papa, no? Oo nga, Iho. Alam mo, panay ang date namin ng papa mo nung wala kayo. Ano pa inaantay mo, Ising? Maganda ka na hapunan. Dali! Halika. Kwentuhan mo ako. Siguro, enjoy na enjoy talaga kayo, no? Naku, sobrang enjoy kami, Mama. Consuelo, ito na yung mga plano para sa renovation ng planta dun sa Mandaue. Okay, sige, pag-aaralan ko na lang to sa bahay. Vladimir, mukhang may problema ka. Si Charity ba? Yaya, kailan po tayo ulit pupunta kay Tito Consuelo? Naku, hindi ko alam, Jimboy. Bahala na kapag nakatsyempo ako uli, ha? Eh kung papuntahan kaya natin si Tito Consuelo po dito. Naku, alam mo, mas maganda nga yun eh. Tsak magugustuhan ni Ma'am Consuelo. Kaya lang, baka ayaw ng tita mo. Kain na, dali. Ano pang gusto mo? Dali, subuan kita, ha? Yan. Kumain ka ng madami. Ana, pagkatapos yan, mag-usap tayo. Well, I'm sorry to hear that, Vladimir. Akala ko kasi hindi na magiging issue sa asawa mo ang pagkakaroon natin ng anak. After all, wala na naman yung bata eh. Yun din ang akala ko. Kaya sinabi ko sa kanya yung totoo. Nasaktan lang naman siya dahil sa ibang paraan pa niya nalaman. So I guess you're not in speaking terms right now. Vladimir, kung gusto mong may makausap, nandito lang ako. Ano ba talaga ang nalalaman mo sa pagkatao ni Jimboy? Eh, Ma'am, totoo naman po yung sinabi sa inyo ni Ma'am Emily na ako ang nagbigay sa kanya kay Jimboy. At namamasukan ka sa mga Believesian nung binigay mo sa ate ko, ang bata. Ngayon, Ana, sabihin mo sa akin ng totoo. Sino ba talaga ang tunay na magulang ni Jimboy? Hindi ba si Consuelo? Hindi po, Ma'am. Anak po siya ng kasamahan kong katulong noon. Hindi niya po kayang palakihin kaya humingi siya ng tulong sa akin para ipaampun ang bata.
Cecilia, may sakit ka ba? Kanina ka pa walang kibo, kanina ka pa matamlay. Kanina pang papauwi tayo. Wala to, Gilbert. Wala to. Ngayon ka pa ba maglilihim sa akin? Gilbert, sa maniwala ko o hindi, nakita ko talaga si Carlos Miguel dun sa resort na pinanggalingan natin. Nakita ko talaga siya. Alam mo, pinsan, ibang-iba talaga ang pakiramdam ko nung gawin yun. Oo, mahal ko si Cecilia, pero iba talaga yung gawing yun eh. Parang pakiramdam ko, mas mahal ko siya, alam mo yun? Parang ang tagal-tagal ko na siya hindi nakita. Oo nga pala, kamusta yung opisina nung wala ko? May problema ba? Actually, wala naman, pinsan eh. Kaso lang si Consuelo. Bakit? Anong tungkol kay Consuelo? Pinsan, mukhang nagiging dominante. Alam mo ba, pinakancel yung staff training natin sa Korea. Tapos sabi ng mga tauhan natin sa Mandawi, padala daw siya ng memo doon. Pinapakancel niya yung pending orders. Nila raw ang equipment na supplies. Bakit naman niya ginawa yun? Pinsan, hindi ko alam. May nakapagsabi sa amin, ma'am, na may babaeng madalas magpunta doon sa dating pad ng anak ninyo. Ano daw ho ang itsura? Maganda ho siya at saka mahaba ang buhok. Excuse me, baka naman ho ako yung nakita ng pinagtanungan niyo. Carlos Miguel, I'm just doing my job. Consuelo, sana naman sa susunod, bago ka magdesisyon, konsultahin mo muna ako. Bakit, Carlos Miguel? May nakikita ka bang mali sa ginagawa ko? I'm just making some emergency measures to prevent the enterprise from falling apart. Carlos Miguel, sabihin mo nga sa akin. Maghihintay pa ba tayo ng krisis bago tayo kumilos? Madalas ho talaga ako pumunta sa pad ni Jose Enrique. Anong ginagawa mo ron? Alam niyo kasi ang bayaw ko, mahilig mag-paint. Tuwing may natatapos siya, sa akin niya unang ipinapakita. Dahil ako lang naman ang pumupuna sa gawa niya. Maliban sa'yo, wala bang ibang babae nagpupunta ron? Naku, marami ho, sir. Napakarami. Meron siyang nabanggit na Myra. Sabi niya patay na patay ho daw sa kanya yon. Tapos meron rin si Sylvia ba yon? Ang alam ko nabuntis niya yata yon kaya habol ng habol. Pero alam niyo ho, ang pinakamatindi ay yung Victoria. Sabi niya sa akin, papatayin daw ho siya nun kapag hindi niya pinakasalan. Imagine, Mama, kapangalan niyo pa. Well, anyway, maraming salamat sa impormasyon mo ha. Baka sakaling makatulong din to. Pasensya na rin ho kayo, sir, dahil hindi ko ho talaga alam kung saan siya lumipat. Hindi ho sinabi sa akin ni Jose Enrique. Walang kaso yun, Iha. Sige, ma'am. Maraming salamat. Pag may pagbabago, pagbibigay alam na lang namin sa inyo. Sige po. Salamat. Alam mo, Mama, kanya-kanyang palabas lang yan. At pagalingan umarte. O sige, sige. Basta pag dumating ka, puntahan mo kagad ako sa bahay. Para malaman mo yung surprise na sinasabi ko sa'yo. O sige. Okay, bye-bye. Take care. Gilbert, sino yan? A friend of mine. He's a teacher in personality development and at the same time, he's a designer. At tuturuan ka niya para ma-improve yung personality mo.
Para sa naman yun? Di pagka humarap ka sa mga Altamonte, buuin kumpiyansa mo sa sarili mo. Di ba yan naman ang gusto mo? Kuya. Esme, dito ka sa tabi ko. Dito ka sa tabi ko. Bakit? Basta dito ka sa tabi ko. Bakit nga? Dito ka nga! Bakit ba? Si Yvonne parating. Yun na. Hi, honey. Dada, anong ibig sabihin nito? Bakit? Ano sa tingin mo? Hello? Sorry talaga dun sa nangyari, kuya. Bigla lang ako nun. Niwala ka na, sising-sisi ako sa nangyari. Kahit nga si mama at si papa, hindi ako mapatawad sa ginawa ko eh. Ganyan ka naman eh. Mabait ka kung humihingi ka ng tawad. Daig mo pang maamong tupa. Alam ko na hindi ganun kadali kalimutan ang ginawa ko. Pero kuya, sabihin mo lang sa akin kung anong gagawin ko para mapatawad mo ako. Gagawin ko kahit ano talaga. Gusto mong malaman ko ano? Mapapatawad lang kita kung kailanman di ka na magpupunta dito sa pamamahay ko. Teka na, Cecilia. Apollo, alam mo, hindi kita maintindihan. Bakit mo ako pinagpalit sa babae na yan? Sumagot ka! Ano ba? Excuse me? Pwede magtanong? Nag-uusap pa kami. Magtatanong lang ako. Matagal pa ba yan? Hindi na. Esme, tapos na kami. Okay, kasi alam mo, kanina pa ako nag-iintay doon. Naiinip na ako eh. Alam mo yun? Sige, Yvonne. Muna na kami. Esme, samahan mo na ako sa taas. Huwag pa natin magamit to. Oh, sure. Ay, oo nga pala. Kasi meron pa kaming lakad. Manonood pa kami ng sine. Bye, girl! Uy! May araw ka rin sa akin. Manang Mona, matigas din ho pala ang loob ni Gilbert, ano? Ay, naku. Hindi, Cecilia. Kilala kong batang yan. Madali yan magpatawad sa mga atraso sa kanya ng ibang tao. Eh, bakit ho kay Leroy? Ay, naku. Talaga namang impertinente yung batang yun eh. Oo, hindi lang nga kasalanan sa Diyos. Siguro, matagal ko nang nilason yung batang yun. Talagang sakit ng ulo yung Leroy na yan eh. Naalala ko nga eh. Baka mamaya lalong maging sakit ng ulo yun sa kuya niya ngayong kasal na kayo. Baka pati ikaw madamay pa. Ano pare? Hindi ka pa ba susuko? Mukhang na-budget na ng tuluyan sa iyang utol mo ah. Papa-impress lang yun. Bagong kasal eh. Pare, hindi ka pa rin talaga sumusuko, no? Ako susuko, tol, kilala mo ako. Sundalo to. Habang nasusugatan, lalong lumalaban. Sa ato na rin tandaan mo. Di tatahimik buhay ng dalawang yan hanggat nandito ako. Danes, ah. Carlos Miguel? Nasaan ang asawa mo? Eto nga ma, tinatawagan ko, hindi ko pa makontakt eh. Baka naman may ginagawang milagro, kaya ayaw magpa-istorbo.
Iho. Iho, ayaw ko masaktan ka. Pero, sa tingin ko, mas lalo kang masasaktan pag pinatagal ko pa bago mo malaman ang katotohanan. Ano yon, Mama? Iho, si Cecilia, ang asawa mo. Ma'am! Hindi siya. Ma'am, Cecil! Ising! Ma'am! Ma'am, Cecil! Ising! Bakit? Ano nangyari? Jose Enrique,